kakalungkot mga idol. Si kaibigan pumunta dito sa bahay natin para ihatid po ang dalawang beses na nakita nila. May babala si kaibigan patungkol sa lindol dahil po sobrang init po dito sa Mindanao, kaibigan. Oh, guys, ito po Kaya naparito si kaibigan. Dalawang beses po ngayon ang paggalaw sa lupa. Kaya nagbabala si kaibigan. Baka po itong mga sign na to, sobrang init po ang nasasagupa ng taga Mindanao. Grabe ang init. Tingnan po nyo mga idol. Grabe, naglagiting sa kainit. Kaya paalala po ng ating kaibigan, kung kamo man po ay pupunta sa mga mall, sa mga building, please lang, huwag lang kayo magtagal. Kadalasan po ang pagyanig ng lindol hapon, gabi. Kaya ingat-ingat. Anong oras po ninyo nakuha itong impormasyon, kaibigan? Dalawang beses ang paggalaw. Alas 11. Ngayon lang. Guys, grabe. Alas 11 ang pumasok sa kanila ang impormasyon sa paggalaw sa lupa. Kaya paalala po sa lahat ng mga makapanood, hindi ito pananakot, hindi ito kuntit mga idol. Paalala lang. Ingat tayo. Huwag lang tayo magpanik para hindi tayo mapahamak. Nag-alala si kaibigan sa sobrang init daw. Sa panahon natin dito sa Mindanao, may mga lugar talaga na magkakaroon ng mga pagyanig ng lindol at malakas-lakas ito mga idol, dahil alam po ba ninyo yung mga sinabi ng ating kaibigan na doon sa Colombia. Hintayin po natin mga idol, sana hindi mangyayari ito. Malakas daw ito mga idol. Grabe ang paggalaw sa lupa daw. Sobrang lakas. Pero dali lang natapos, Dalawang beses po daw. Kaya paalala po sa mga magulang, kung may mga anak kayo na iniiwan lang po ninyo doon sa bahay, kailangan po pangaralan kung anong gawin kapag nagkakaroon po, naabutan sila ng mga lindol. Huwag nang tumakbo. Mas maganda gapang na lang, Grabe mga idol. Kaya sa lahat ng tinatamaan lagi ng mga pagyanig ng lindol, malalakas, tulad po ng Sarangani, mag-ingat po kayo mga idol. Sa lahat po ng mga supporters natin dyan sa Cotabato, ingat po kayo. Kung nakasagupa kayo na ganito tindi ang init dito sa amin ngayon, kapag yun po ang nangyayari sa inyo doon, ingat po kayo, dahil daanan po lagi ang lugar na yan ng malalakas na lindol. Nababahala si kaibigan. Grabe daw ang lakas po ng galaw. Tapos hindi naman po daw matagal, Madali lang natapos. Sige, salamat kaibigan. Guys, yun lang po mga idol. Ito lang po ang masabi ko. Kahit ano man po ka-worse ang nakita ng ating mga kaibigan na mangyayari sa ating mundo, hindi naman po yan na pwedeng matakot tayo, dahil mayroon naman po mas makapangyarihan sa lahat. Siya po ang magdesisyon. Itong mga nakikita ng ating kaibigan, babala lang ito, guide para hindi tayo magkampante, para lagi tayong maganda. Mas maganda po ang paghandaan yung mga hinaharap. Hindi po yung magugulat ka na lang na wala kang kaalam-alam na mayroon na palang ipinapaabot ang ating kaibigan, ngunit hindi nyo napanood, kaya nagpapanik, kaya yung iba tumatalon sa bintana. Kaya wag po, kailangan natin na maging concentrate ba ang ating gawa. Hindi po tayo pwede na magpapanik dahil napakarami na po napapahamak. Kaya tandaan po natin mga idol, ang panahon natin kapag ganito ang sitwasyon natin dito, sobrang lakas ng ano tawag ba dito, dating sa init, sobrang napakainit, at lalo na sa mga magtatrabaho, hindi po masyadong magpasobra, lalo na pag mataas po ang ating dugo, delikado sa heat stroke mga idol.
nakakabahala din itong mga impormasyon. Tandaan natin, mag-ingat po tayo ngayon sa lahat po ng mga nahihikayat po na iano yung mga bata niyo, no? Kayo na lang bahala magpasya kung may malasakit kayo, no? Kung ako, ayaw ko talaga na paano yung anak ko doon sa hinihikayat nila na yun. Wala na talagang safe ngayon, mga idol. Hanggang dito na lang, mga idol. Maraming salamat sa inyo. God bless po. Ingat po tayo sa araw na to, bukas at gabi. Laging paalala ng ating kaibigan, huwag tayo magtagal po doon sa mga matataas po na mga gusali para hindi tayo magpanik, hindi tayo dali-dali kung makasagupa tayo ng malalakas na mga paglingkod kasi ano lang, basta mag-isip ka lang ng mabuti, ligtas ka.